Okay. I absolutely agree kasi kapag naintindihan mo na yung tanong sa sarili mong lingwahe, mas masasagot mo ng tama. Hindi ka na my family, hindi ka na maggaganon kasi naintindihan mo na siya. So I think at saka para walang judgment sa kasi Mhm. minsan kasi pag hindi ka marunong mag-English, parang ang tingin sa is ano ka, hindi ka smart, right? Oo. Pero Mhm. dapat alisin na natin yung ano na yon, yung ganong perspective. Kailangan na when you answer in your own language, it will take that out, yung judgment na yon. That's my take. What about you, Rhoda? Yeah, ang take ko siguro is more on, wow, this is gonna be new, right? Mhm. At it will be really, really exciting. And I think it will also develop a sense of um, a sense of identity of the Mhm. different representatives. So pag Ilocano ka, di mag-Ilocano ka. Kung Waray ka o Bisaya, that's really exciting. And I think it will be good for the Philippines, and it will be good um, for everyone, for every region, every subculture in the Filipino culture. And I think that's for me. I'm excited. Yeah. I can't wait. I mean, I don't really watch beauty pageant, but I can't wait to maybe watch that this year. Are they doing it this year? Siguro, malamang Siguro, this year yan. okay. Oo. Yeah. So, Oo. and I mean, it's exciting. Ikaw naman, Christy. Well, actually ito marami silang bagong changes na ini-introduce dito sa Miss Universe. Wala nang age limit, 'di ba? So merong Oh. nakapasok na 69 years old ba 'yon na contestant, no? So ngayon ito naman yung pag-aano ng bagong yung you can answer in any language you want, no? Mhm. So I think unanimous tayo doon na okay 'yon. Pero kung whether it's going to be really acceptable or not, that remains to be seen, 'di ba? Kasi nga siguro tingnan muna natin kung ano yung pro, no? Na parang for example, kay Melanie Marquez, noon marami talaga siyang sablay, 'di ba? Yung mga I like my long-legged, 'di ba? So, hindi na mangyayari yung ganun. Sana, 'di ba? Kung alimbawa, hindi ka na mapipilitang mag-English kung hirap ka. Kaya lang ang sa nakikita ko, dito kasi alam mo yun, parang status symbol din kasi yung pag-i-English eh, 'di ba? Somehow, merong bearing yun, parang pinag-aano nila yung educational attainment based on Mhm. Mhm. how you speak, 'di ba? And ang Filipinos pa naman, 'di ba? We pride in being the best English-speaking nation outside of countries na native speakers, 'di ba? Pag sumali tayo ng Miss Universe, tas hindi nag-English yung contestant, parang wow. Kagulat-gulat 'yon para sa mundo, no? Mhm. Kagulat-gulat 'yon for the rest, no? Na parang, oh, bakit yung Miss Philippines biglang hindi nag-English, 'di ba? So, yun lang yung Mhm. parang naano ko, we are known to be very good English speakers. So, siguro sa atin maganda, no? Na meron na tayong awareness na we should be proud of our own languages, pero Mhm. yun nga pagdating sa international competition, 'di ba? Parang feeling natin, bawa tinawag yung mga Hispanics tapos nag-Spanish sila. Tapos tayo sabihin natin, ay lugi. Kasi baka natutulungan ng interpreter. yung 'di ba? Na-expand ng interpreter yung sagot ng contestant, 'di ba? So parang ganoon. So, yun lang yung ko, pero kung halimbawa din diretso na masasagot nung contestant, lalo na pag magaling yung contestant, di Mhm. ba? So, okay din Mhm. naman na kung makakapag-English na diretso. Mhm. Although hindi naman bawal talaga mag-English, no? Pero kung mananalo ba yung magsasalita in yung mga hindi mag-i-English, kung mananalo ba, yun ang I doubt. Yun lang. Ang concern ko diyan, like you said, is a translator. Kasi Mhm. kailangan magaling din mag-English yung translator. Kasi Yes, of ita-translate course. niya yun sa Mhm. right? Oo. Kung Oo. magaling siya mag-Bicolano tapos di naman niya ma-English. Oo. May ibang din, din to the detriment of the contestant din yun, right? Pero I think naman hindi sila kukuha ng mga ng mga interpreters, ng mga translators na hindi magaling mag-English.
Kasi I remember yung sa yung mga America's Got Talent, mga ano ba 'yan, mga X ganyan mga Factor. contest, X Factor. May mga Pilipino na Oo. nagjo-join at may mga Mm. translator sila. Mm. Mali yung mga translations. I Talaga? mean, yeah, hindi naman siguro mali pero lacking. Yung ang Mm. babaw ng translation Oo, na kunwari oo. sasabihin ni Simon na, so why do you feel that this song is good for you? Maganda yung pagkaka-express sa Tagalog. Tapos yung Mhm. yung translation ang babaw. Yung Ah, gano'n. So sabi ko, oo. ay hindi naman mali yung niya, hindi accurate. So yun Oo. naman ang concern ko kasi syempre, pageant yan. Malaki ang Mm. points ng interview, right? So Mm. kailangan maganda talaga, magaling yung makuha nilang translator, Mhm. right? Mhm. So, Kasi yan yung concern natin about translation and transliteration, 'di ba? Baka yeah. naman transliteration yung nangyayari, no? Mhm. Hindi yung Mhm. naka-capture talaga yung essence nung pinakasagot, 'di ba? So, yun Yeah. naman na minsan yun yung feeling natin dun sa ibang contestants naman, 'di ba? Halimbawa yung mga Hispanics, tapos baka mamaya ang galing-galing naman translation. Mas Yun nga, galing naman oo. kaysa dun sa original na sagot, 'di ba? Yeah, Yeah. who knows? Yeah. 'Di ba? Correct. Lalo na kung Wala di rin naman namang natin malay yung naiintindihan. MC. Hindi naman marunong Mm. mag-Spanish usually yung MC. Oo. Yeah. Well, siguro Pero talagang ayun nga. kailangan talaga nilang mag-employ o mag-hire ng mga professional translators. Yung Right. mga nagta-translate na naka-booth talaga tapos nakikinig silang ganyan. Kasi sila talaga yung nakakaalam kung paano ita-translate yung mga bagay-bagay na wala namang direct translation, right? Tama. It's hard, especially with Filipino words. Kung talagang halimbawa taga Bicol ka, right? And then you're speaking in Bicol, may mga bagay na hindi mo talaga mai-translate yan sa English, right? Oo, So ano yeah. yun ba sa pageant ba natin, sa Philippine pageant, right? Bakit kailangan mag-English sila, Mhm. right? Dapat mag-Tagalog na lang. Kasi lahat Mhm. naman ng nanonood, alam naman nila kung, I mean, nakakaintindi naman sila ng Tagalog. Bakit kailangan mag-English, right? Like yung mga Mm. pageant, obviously in America, it's in English, pero in South America, it's Yeah, Portuguese Spanish or, yun for or sure. Spanish. And then, of course, in Europe, they Norwegian or Swedish or whatever French. And then in Africa, I'm guessing they are all done in their languages, right? Mhm. So siguro this is a time na yung pageant na talaga kailangan Filipino na lang, Filipino and all Yeah. the languages, right? I mean, that's just my thinking. Kasi bakit pa natin kakailangan i-translate pa sa English? Lahat naman ng nanonood Filipino. Hindi, Yeah. siguro kasi ang mahirap diyan sa sinasabi niya. Kasi ano ba sinasabi mo, diyan sa Amerika, lingua franca, everybody speaks the same language. Ang Uh-huh. problema, pag dito sa Pilipinas, 'di ba, we have over 170 Oo nga, no? languages, 'di ba? So yun naman Yeah. ang ano nun. So for example, some Visayans, pag hindi pwedeng mas fluent pa sila sa English kaysa sa Tagalog. 'Di ba? Maraming Bisaya Mm. ganun eh. Like si Pilita Corrales, 'di ba? Mas magaling pa siya Mm. mag-English kaysa mag-Tagalog. So merong mga tao naman na gano'n. Kaya mahirap din natin sabihin na, bakit nga ba hindi na lang sila mag-Tagalog lahat? Kasi nga, hindi naman lahat. Kasi hindi, yung Tagalog is not really the lingua franca of the Yeah. Philippines. Di ba? Yun ang, Yeah, yeah. That's Yeah, like but a really, I mean, that's really complex and complicated, right? yeah. Kasi yeah. paano yun? Yung buong pageant ba? Ano ba yun? Tagalog, Bisa. I mean, paano nila Mm-hmm. gagawin yun, right? Is it gonna be in all the languages in English pa rin yun, actually. Yung pageant will English still pa be in rin? English. Oo. Tapos yung sa Pero question and siguro, answer portion lang naman, yung parang aanuhin nila, napapayagan na nila na Own magsalita language. sila in mag-own their own language niya. language. Oo. Yeah. Para nga hindi na dedehado yung mga hindi Mm. masyadong magaling mag-English, di ba? So yun Mm. yung I think yun lang yung gustong nun to give them equal footing Mhm. pagdating sa Mhm. pagsagot, 'di ba? Para hindi naman sila Mhm. nalulugi dahil hindi Yeah. nila ma-express yung sarili Exciting nila talaga sa yun. oo. O kaya kung I meron think it namang will open a lot of doors, diba? It will open a lot of doors. Hindi na lang siya para sa mga Inglesera, right? Mm. oo It nga, will tama open nga naman. doors to Yeah. anyone na may ganong klaseng kagandahan na pang pageant. Pwede na, kahit sino, di ba? Yeah.
Yeah. Pero bakit naman si Melanie? Hindi naman naging hadlang kahit na I like my long-legged. Don't judge my brother. He is not a book. Well, he was really stunning. Talagang stunning siya, di ba? So I get that's how. But that's rare. Ngayon kasi tinan mo yung mga recent natin, pinapadala sa Miss Universe, puro Inglesera na. Right? Yeah. So, kasi mga may lahi karamihan na. Oo. Puro may lahi. Kaya Kasi nga they can answer the questions. Yun ang fear din ng They will not send someone sa Miss Universe na hindi makakasagot ng English. Kaya ganun na nangyayari. Right? So ngayon, pwede na tayong translator. Yeah. Palagi ang way ng pag-i-stall ng candidate is, thank you very much for that wonderful question. Okay. Parang yun ang karaniwang opening line nila para to give Kasi them nag-iisip sila additional seconds to think, di ba? Sasabihin pa kaya nila yan, maraming salamat sa magandang katanungan na yan. Kung mag-i-stall pa rin ba sila ng gano'n pagka pwede na sila magsalita sa sarili nilang lingwahe. Just curious. Yun lang, nakakatuwa lang isipin yung gano'n. Saka paano kung ang sagot puro slang, di ba? Paano kung sagot, terribles ko po yan. Ganun, paano yun? Gay lingo naman yun. Paano ita-translate yun? Siguro hindi napapayagan yung ganun. Kasi nga pag slang or colloquial, I think hindi naman. Kailangan talaga yung official language. An official language of the Philippines. Question ko, yung bang mga nagpa-participate sa Binibining Pilipinas, meron din silang mga regional or provincial pageants? Yes. Madami pinagdaanan yan. Kailangan talagang, ibig sabihin yan, kung ganun pala, I'm guessing na sa mga regional pageants, may mga tanong in their language, right? Doon sa level na yan, pwedeng may sila. Meron silang Q&A in their own language. Posible yun. Nag-uumpisa sa mga barangay yan, di ba? Tapos pataasan ng mataas. District, tapos doon sa town or city, bago doon sa province, gano'n. Okay. Wow. Big deal talaga. Yeah. Sobrang big deal. Anong feedback ng public about this? Mixed reaction. Merong merong hindi, ganyan. Parang iba kasi, bakit ba gaganunin pa We're doing fine naman, nananalo naman tayo. Para bang, why rock the boat? Ganun naman yung iba. Saka kasi pinupuntahan tayo ng mga ibang countries, di ba? Yeah. Para tayong we have yung mga pageant, beauty pageant academies dito, di ba? Yung mga contestants ng ibang countries, kung noon Venezuela ang kilala sa ganun, ngayon ang Philippines, marami na rin tayong equivalent noon. Yung mga pageant academies na the contestants from other countries, dito sila pumupunta para mag-aral sila ng mga iba't ibang walk. Walk test yung sa Q&A. Ganyan. Paano sumagot, Pati mga gowns, marami na from the Philippines, diba? Dahil ang mga designers natin, world class. Wear na ibang bansa. Yes. Okay. Exciting. Yeah, so ayan, narinig na nila yung mga reactions natin. Okay, so do watch us in our next video. Thanks for coming.